Kinausap na lang ng Department of Foreign Affairs ang ambassador ng China sa Pilipinas kaugnay ng pagpataw ng Beijing ng sanctions kay dating Senador Francis Tolentino. Para sa Detalye Live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, ano daw ba yung napag-usapan dyan sa kanilang meeting? Ruth, gaya nga ng sinabi mo, ipinatawag na ng Department of Foreign Affairs si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Shilian, para iparating yung saloobin ng pamahalaan tungkol nga dito sa pagpapataw ng sanction ng China laban kay Senador Francis Tolentino. Sa nasabing pulong ipinarating ng DFA kay Ambassador Wang Shilian na bagamat prerogatibo ng China na magpataw ng sanctions, ay hindi pa rin ito naayon sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawang sovereign states. Ipinaalala rin ng DFA sa ambassador na bilang isang demokratikong bansa ay may freedom of expression sa Pilipinas. Dagdag pa ng DFA, bahagi ng mandato ng mga senador at iba pang halal na opisyal ng bansa na alamin o magtanong tungkol sa national at public interest. Gayunman, nananatili pa rin daw bukas ang DFA na ayusin ang issue sa pamamagitan ng diplomasya at ng dialogo. Ruth, matatandaan natin na noong July 1 ay inanunsyo ng China na pinagbabawalan na nila si Senador Francis Tolentino na bumisita sa kanilang bansa. Pero ang sagot dyan ni Senator Francis ay isa itong karangalan sa kanya dahil nagpapakita ito na ipinagtatanggol niya at dinedepensahan ang soberanya ng Pilipinas. Ruth? Maiba naman tayo, may binanggit ba dyan sa briefing ng Malacanang kung may update dito sa status ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Kasi sinasabi, tila pumayat na daw, butot balat na daw ang kondisyon ng dating Pangulo. Oo. Ruth, ang sabi dyan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mukhang hindi naman to cause of concern. Dahil malinaw naman daw yung naging pahayag ng kanyang pamilya. Kabilang na nga dyan sina Mrs. Elizabeth Zimmerman, maging si Vice President Sara Duterte, na pagamat pumayat daw ang dating Pangulo, nasa maayos naman daw ang kondisyong pangkalusugan nito. Mismong ang pamilya na nga rin daw niyang nagsabi na hindi na ito umiinom ng gamot at mukhang pinapauwi na sila ng dating Pangulo dahil okay naman daw siya. Ang sabi ni Jose Castro, mukhang ang kailangan daw ngayon ni FPRRD ay exercise. Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.